Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Nako po, Sara Duterte, kinastigo ni attorney at Robin Padilla, inupakan ng katotohanan ni Kong Luistro. Grabe mga kaibigan, puro reklamo itong mga maka-Duterte. Una na dyan ang kanilang amo. Ginigipit daw ang mga maka-Duterte. Wala daw ginagawa ang Pangulo, kundi mamulitika. Inuuna pa daw ang impeachment. Baon na daw tayo sa utang. Nakakahiya pa nga daw ang gobyerno ni Marcos. Sabay hirit ni Robin Padilla. Marami daw silang maka-Duterte sa Senado at pipilitin daw nilang ilibing ang impeachment ng kanilang amo. Ang gusto ni DDS Robin, isang maka-Duterte ang Senate President kung gusto daw ng taong bayan na ituloy nila ang impeachment trial. Kaya naman, inupakan ng katotohanan itong mag-among Duterte. Nako, abangan niyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Nagkalat na naman ng kabalbalan itong mag-among Duterte. Pakinggan po natin to. May bagong banat na naman si Vice President Sara Duterte, kasabay ng pagtaas ng unemployment rate at paglobo ng utang ng bansa. Sinabi ng bise na tila hindi nakatutok sa trabaho ang kasalukuyang administrasyon. Sa halip daw kasi na tugunan ang hinaing ng ordinaryong mamamayan, mas pinagtutuunan pa raw ng pansin ang mga kritiko sa social media. Nagbitiw rin ng maanghang na pahayag si VP Sara laban kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro at sa Presidential Communications Office o PCO. Aniya, hindi na dapat seryosohin ang mga pahayag ni Castro dahil mas nakakadagdag lamang ito sa kahihiyan ng bansa sa harap ng international community. Grabe mga kaibigan, coming from Sara Duterte, mas nakakahiya ka. Isang vice presidente na may utak umanong kriminal. Gustong itumba ang Pangulo, nagwawala sa social media, kita ng buong mundo yung pagwawala mo. Diba mga kaibigan, tapos tapang-tapangan, hindi naman kayang humarap sa impeachment, laging nasa bakasyunan, tapos panay puna sa Pangulo na walang ginagawa, samantalang siya itong laging wala. Laging wala, lagi pang walang ginagawa. Yun ang nakakahiya. Tapos proud pa siya, ang mahal ng laptop, yung pala di marunong gumamit. Ay nako, yun ang nakakahiya. Ay, May sagot naman si Yuse Castro, nasa Cebu ngayon para sa ASEAN 2026. Hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events, sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. Dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. At yun ang nakakaalarma dahil nais niyang maging Pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. At inamin naman niya to nung siya ay DepEd Secretary. Pati yung matatag curriculum, hindi niya ito kayang i-review dahil ang sabi niya, wala siyang alam. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit, samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho. Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po ay normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil nama na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng Build. At habang nagtatrabaho muli ang Pangulo ngayon sa ASEAN, si VP Sara nagbabakasyon daw sa ibang bansa. totoo naman, di ba mga kaibigan? Nagbabakasyon naman talaga itong si Sara Duterte. Sang-ayon po ba kayo mga kaibigan na si Sara Duterte puro bakasyon? Di ba? Pero ang Pangulo, puro trabaho. Si Sara Duterte mga kaibigan, laging nagpapakalat ng kahihiyan, puro banat sa gobyerno, panay sisi sa Pangulo. Lagi na lang nagtatago mga kaibigan sa rason na pinag-iinitan ako ng gobyerno, lalong-lalo na si Marcos. Diba? Yan yung bukang bibig niya, diba mga kaibigan? Ginigipit ng Pangulo si Sara Duterte pati yung mga kaalyado nilang maka-Duterte. Ganon mga kaibigan, samantalang yung mga kasamahan niya sa Senado gustong ilibing yung impeachment. Di po ba?
Lalo na yung number 1 na senador na sobrang ambisyoso mga kaibigan, gusto pang maging vice president. Balak umanong ilibing ang impeachment kasama ng kanyang mga kaalyadong Maka Duterte. Kaya naman, heto, ni Real Talk ni Kong Luistro. Sana lang mga kaibigan, no, marinig ito ni Senador Robin kasama ng mga Duterte Bulok, Duterte Black, di ba? Baka matuto sila kahit papaano kung ano nga ba ang diwa ng impeachment. So we respect Senator Robin Padilla, no? But in the absence of reason, of basis, why the impeachment court should not be convened, I think it will be very difficult to understand why they will move not to convene. Dapat ilatag muna nila ano bang dahilan. Kung ang Supreme Court nga to this date, they're not issuing TRO, they're not issuing an injunction. He should give us opportunity to hear first. Ano bang dahilan nyo why you are against convening the impeachment court? Because his reason, na just because they are opposition, they will be going against convening the impeachment court or going against the impeachment. That's very difficult to understand. This is a political exercise. What is at stake is the best interest of the sovereign Filipino people. I respect Senator Robin, but his statement is quite difficult to understand in the absence of reason or basis why we should not proceed to convening the impeachment court. Sa totoo lang mga kaibigan, wala namang mailalatag yan eh. O, di ba? Walang mailalatag na rason si Senador Robin kung bakit dapat wag ituloy ang impeachment. Grabe naman kasi, ayaw niya sa impeachment kasi magulo daw. Pero kung matutuloy talaga ang impeachment, abay gusto niya isang Maka Duterte ang Senate President. O di ba mga kaibigan, bias na bias? Bakit kaya? Gusto nyo na namang gawing mala eskodero yung impeachment trial. Ididribble ng ilang buwan, sabay ibabalik sa Kamara at ibabasura ng Korte Suprema. Ganon, kung ganon ang mangyayari, hindi na ako magtataka talaga mga kaibigan kung isang araw magkaroon talaga ng people power. Yun talaga. O dahil talagang sawa na at sagad na, pagod na ang taong bayan sa mga kabalbalan ng mga senador na ang interes para lang sa iisang pamilya. Mahiya po kayo, nakakahiya. Again, ang appreciation po namin dito, duty eh. This is not a choice. Kasi kung kami ho ang tatanungin, baka ho, mas maiging kami nandun sa aming mga distrito at pinaglilingkuran ng aming constituents. But of course, this is a constitutional duty and we understand that. There is no option not to proceed. The only option is to proceed. Because that is the mandate of the Constitution, which represents the voice of the sovereign Filipino people. Wala hong option to decline eh. The only option is to continue for as long as the evidence is there. Ngayon, on the assumption po na i-approve ng plenaryo ang committee report, pagdating po namin sa trial, our mandate is to prosecute. Present the evidence of the House of Representatives. Now, if upon presentation of the defense's evidence, lalabas na mas malakas yung ebidensya nila, and on the assumption lang po, ang maging desisyon ng impeachment court is acquittal, we will accept that and move forward. What is important, we were able to deliver the accountability mechanism which is very much protected in our democratic system of government. Tayo po'y nasa ilalim ng demokrasya at pananagutan po natin sa taong bayan na magpaliwanag kung mayroong aligasyon ng katiwalian. Hindi po pwede nawalaan na lang. That's what accountability mechanism is all about. Kapag may aligasyon ng katiwalian, dapat ang taong gobyerno nagpapaliwanag, humaharap sa taong bayan. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Super agree tayo sa sinasabi ni Kong Luistro. Pero sa katulad ni BP Sara, hindi ganyan. Pag may aligasyon, dapat magbakasyon. Di ba mga kaibigan? Yan ang ating Vice Presidente. Pag may aligasyon ng pagnanakaw, korupsyon, abay, dali-daling mag-impake at magbakasyon.
Ganon ang ating Sara Duterte. Hayaan ang mga abogado gawin ng trabaho. Pag sumablay, abay lagot mga kaibigan. Ingat, baka mabato ng laptop ni amo. Ganyan ang mga Duterte mga kaibigan. Takot na takot sa termino at salitang accountability. Ay nako. Ang mahalaga po sa amin, sa Justice Committee, is to be able to push through this accountability mechanism. Yun pong desisyon ng impeachment court, so long as it will be anchored on the evidence, we are prepared to accept whether the same is conviction or acquittal, so long as it is very much supported by evidence. I wish to believe na dadating ang Vice Presidente. Why? Not only because of what you said na ito yung kuta ng mga kakampi, no? But because this is her last opportunity to present her evidence. And if she will be missing this opportunity, then we have reason to believe na baka nga mag-result ito sa conviction. I think she should participate fully this time to be able to present her evidence, counter the evidence of the prosecution, dahil wala pa naman pong judgment. This trial may result to conviction, but it may also result to acquittal, depending on the evidence which will be presented by the defense. Because we've seen already the complainant's evidence, no? We've seen them already. They were enough to sustain probable cause, but as to whether they are enough to sustain conviction, it depends on the defense evidence which will be presented. Pero kung hindi maglalatag ng ebidensya ang depensa, we can actually anticipate the appreciation of the senator judges that the complainant's evidence might be sufficient to support conviction. Because it will remain unrebutted kung walang maglalatag ng ebidensya from the defense. Napakahirap po nun. Kahit po sa ordinary court proceeding, pag naglatag ng ebidensya ang complainant, walang nilatag ang depensa, yun pong ebidensya ng complainant, we consider it unrebutted, unquestioned, no? In which case, there's a big chance of appreciation by whoever will resolve the case. Tama naman, di ba mga kaibigan, si Kong Luistro, kailangan talaga humarap ni Sara Duterte. Huling pagkakataon niya to. Ito nga yung hiling niya dati, di ba mga kaibigan, na hindi daw siya nabigyan ng due process. Pero ngayon, hindi siya humaharap sa impeachment proceeding. Eh dito, pag naakyat talaga o umakyat yung kaso sa Senado, abay mag-convene, magkaroon na talaga ng impeachment court, eh sana humarap siya. Kasi mga kaibigan, sa legal, no? Tama si Kong Luistro dito, sa legal at political na aspeto, yes na yes. Posible talagang makonvict si Sara Duterte kahit hindi pa siya dumalo sa pagdinig sa Senado mga kaibigan. Lalo na kung ituturing na solido yung mga ebidensyang ihaharap laban sa kanya. Eh kahit pa mag-resign siya mga kaibigan, no? Tuloy pa rin yung impeachment. Tapos may mga reklamo pa siya sa ombudsman, sa DOJ, sa NBI, 'di ba? Yung mga plunder niya, no, mga reklamo sa kanya, patong-patong 'yan. Yung pagbabanta niya sa pangulo, lahat po 'yan madami. Kaya walang lusot itong si Sara Duterte. Kaya mas mainam humarap siya sa Senado, sa impeachment court, 'di ba? At 'wag umasa sa mga kaalyado niya. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, yung mga kaalyado niya na gustong pigilan ang impeachment trial. Dahil sa huli, kahit anong gawin nila mga kaibigan, taong bayan pa rin naman ang tunay na huhusga sa katulad ni Sara Duterte. At sa mga politiko mga kaibigan, yung mga senador, no, at sobrang bias mga kaibigan, tayo yung huhusga. Di po ba? Kaya pabor man o hindi, itong mga senador na ito, sana bumoto sila base sa konsensya nila, base sa ebidensya, at base na rin sa taong bayan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.